Magandang araw sa ating mga manonood. Ako po si Mami Rods, magulang na mag-aaral mula sa Grade 2 Honesty. Meron po akong inihandang kwento para sa inyo. Ito ay ang Alamat ng Unang Ahas. Sa isang nayon sa Katagalugan, may naninirahan na isang mag-ina. Ang biyudang si Aling Sima at ang kanyang anak na si Masung. Bagamat malaki ang pangangatawan ni Masung, ay sobra naman ang kanyang kawalangyaan. Sa halip na makatulong siya sa ina, ay pabigat pa siya rito. Ano ka ba naman anak? Sana man lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inuubos mo lang ang pera sa pag-inom mo ng alak. Ang wika ni Aling Sima. Ayan na naman kayo. Pagod ako at huwag ninyong isusumbat sa akin ang binibigay ninyong pera. Dahil sa tungkulin niyo akong bigyan ng pera, ang sagot ni Masung. Walang nagawa si Aling Sima, kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katwiran ng anak. Hindi lang ubod ng tamad si Masung, siya ay ubod pa ng takaw. Hirap na ang kanyang ina sa bukid, samantalang siya ay naroon at tiyesong-tiyeso sa pagtulog. Tamad nga siya, basagulero pa. Isang araw, natutulog ang matanda nang gulantangin ito ng ingay ng pinto. Humahango si Masung at naghahanap ng gulok dahil may kaaway siya. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang kapitbahay. 6 na lalaki ang nagtulong-tulong para lamang mapigil ang pakikipag-away ni Masung. Marami ng sinaktang tao si Masung kapag ito ay nagwawala, kaya't siya ay kinatatakutan. Minsan, wala siyang inabutang pagkain sa bahay. Gutom na gutom pa naman siya. Galit na pinuntahan niya sa silid ang kanyang ina at pabulyaw na nagsabing, "Bakit hindi ninyo ako pinaghanda ng pagkain?" "Anak, may sakit ako. Wala akong lakas." "Kayo, may sakit? Arte lang ninyo yan. Sige, bumangon kayo riyan at ipaghanda ninyo ako ng pagkain." "Anak, parang awa mo na. Ikaw na muna ang maghanda ng iyong pagkain," ang lumuluhang sabi ni Aling Sima. "Ako? Magluluto? Ano ako, babae? Hindi maaari. Sige, bumangon kayo at magluto," ang bulyaw ni Masung sabay sipa sa ina. Sa kawalang yaang inasal ng anak ay hindi nakapagtimpi pa si Aling Sima at nagwikang, "Walang utang na loob, lapastangan na anak, ikaw na ubod ng tapang ay gagapang sa lupa at kailanman ay hindi na makakatayo sapagkat habang buhay kang gagapang. Mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katatakutan ng tao." Tinawanan lamang ni Masung ang sinabi ng ina. Lumaya siya at sa paglakad niya sa bukid ay bigla siyang nalugmok. Hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Naramdaman niya na unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawala na ang kanyang mga paa at kamay. Samantala, ang kanya palang kaaway ay lihim siyang sinusundan. Nasaksihan siya ng pagbabago sa katawan ni Masung. Nagdatingan pa ang ibang tao. Nakita nila ang mahabang hayop na gumagapang sa damuhan. Nang makita niya ang mga tao ay umakma siyang manunuklaw at sa takot ay nagpulusan ng takbo ang mga tao. Magmula noon ay nilayuan na ng mga tao ang damuhang iyon sa takot na matuklaw sila ni Masung. Ang taong naging ahas, ang unang ahas. May natutunan po ba tayong aral sa ating kwento ngayon? Tama po, ito po ay ang pagmamahal at respeto sa ating mga magulang. Dapat po ay galang natin sila. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat! Paalam!